in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Ito nga ho, pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Nagsalita na ho. Ito, nilabas na ho yung part 3 ng video ni Saldico. Dito kasi mga ka-update, sinabi niya naman po, narinig naman ho natin mga ka-update, na pag umuwi daw si Saldico ha, at nakulong dyan sa presinto, mag-hire daw ho ng pulis para ho ipatumba siya. Yan ho ang ating pag-uusapan. Kaya mga ka-update, pakinggan ho natin ito. Hindi lang din yan mga ka-update kasi ito pong date ng cash out netong sila Martin Romualdez at si Marcos Jr. Saktong-sakto ho yan mga ka-update. Dito kung kailan po inaresto si Pangulong Duterte. Ayan ho mga ka-update, yung luggage po. Nakikita naman po natin. Ayan. March 11, 2025. Kailan po ba inaresto si Pangulong Duterte mga ka-update? Ayan, nandyan ho sa Wikipedia. Sinearch pa ho natin mga update para mas credible. Ayan, basahin ho natin ha. On March 11, 2025, former President Rodrigo Duterte was arrested by Philippine National Police and Interpol in Operation Pursuit under an International Criminal Court warrant charging him with crimes against humanity related to the Philippine drug war. Ayan mga ka-update, malinaw na ho na mismong cash out ho ng mga kawatan na ito, mga ka-update, inaresto si Pangulong Duterte. Kaya malaking katanungan ho dito mga ka-update, kung si Marcos Jr. ay binayaran o sinampal ng malaking pera ang ICC. Kaya mga ka-update, pakinggan ho natin, ito naging pahayag ni Saldico ukol dito. Kaya mga-update, simulan na ho natin. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho iyan. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Naku po. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez. Yan mga ka-update, di ba? Narinig na rin naman ho natin itong sinabi nga ni Boying Remulla, napaka-imposible hong imbestigahan yan ang amo niyang si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Hanggang salita lang ho yan mga ka-update. Sino ho ba yung binabanatan ho nila? Tanong ko lang ho sa inyo, mga pamilyang Duterte ho, yung alyado ho ni Pangulong Duterte, yun lamang ho ang kaya nilang imbestigahan. Pero oras na dawit yung kanilang mga amo, mga ka-update, nananahimik ho yan. Lalong-lalo na yang si Bonjing Remulla. Lagi ho nagpapapress con, nagpapapogi sa social media, mga ka-update, dyan sa media, para lang ho may maipakita silang resibo. Kanino ho ba nila pinapakita yan? Sa mga trolls ho nila, mga ka-update, tsaka ho sa mga pinklawan. Dyan po nila pinapakita para ho ito mga pinklawan-dilawan mas manggalaiti sa mga Duterte. Di ba? Pero yung pag-iimbestiga ho sa mga kapwa ho nila, mga ka-update, never hong mangyayari yan. Dahil si Boying Remulla, mismong anak niya nga ho, mga ka-update, hindi niya mabigyan o hindi niya maipakulong. Yang amo niya pa kayang sinasapalan siya ng hindi ho natin alam kung sinasapalan siya. Kaya ka-update, pakinggan lang ho natin ito si Saldico. Talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right. At mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon
At ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, "Don't come home, we will take care of you," tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa magusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Kaya yan mga ka-update, narinig naman ho natin na oras na umuwi itong si Saldico mga ka-update ha. Papatumba nga ho siya. Bakit ho? Kasi ho, isa ho siya sa may pinakaalam dyan sa kurakutan nakawan sa gobyerno ni Marcos Jr. Kaya mga ka-update, ipanalangin din ho natin etong si Saldico na sana bago ho siya, alam nyo na ho, kasi tinutugis na ho yan, 100% ho. Tinutugis, sinahanap, tinitrace na ho siya mga ka-update ng kung sino man. Ipanalangin na lang ho natin si Saldico na maging safe ho ang kanyang buhay. Oo mga ka-update, galit ho tayo sa kanya na isa rin ho sa kailangan managot. Pero bago ho yan mga ka-update, kailangan din niya hong mailantad kung sino pa yung mga nasa likod niyan, maliban kay Tambaluslos at kay Marcos Jr. Kasi nga mga ka-update, yan pala mong yung nailalantad niya, yung 100 billion. Meron pa ho yan mga ka-update, 100%, meron pa hong kasunod yan. Abangan na lang ho natin. Ito nga magiging pahayag pa ho niya sa mga susunod na araw. Kaya mga update, abangan natin ang pahayag ni Saldico. Kasunod nito, pag-uusapan nga natin itong March 11 mga ka-update na kay Ka-Eric naman ho natin. Sinabi ho kasi dito, sa mismong araw ng pag-aresto ni Pangulong Duterte ng ICC, yan din po yung araw na nag-cash out ho sila. Kaya tingin nyo ho ba mga ka-update, sinapalan nila ng malaking pera itong ICC. Kaya mga update, pakinggan ho natin itong si Eric Celis. Ukol dito. Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Kasama nyo na po ngayon si Eric sa ating video analysis at video talakayan. Magandang araw sa ating lahat at saan mang panig ng mundo, saan mang bahagi ng Pilipinas. Sana po ay matatag pa rin tayong lahat sa pagharap sa paghamon na ating sinusuong sa pang-araw-araw na buhay na ating nilalandas. Mga kababayan, sa puntong ito, bibigyan natin ng paglilinaw itong umaangat na interes ng taong bayan. Kung ibubulgar na ba ni Ginoong Saldico ang kanyang nalalaman tungkol sa tinatawag na ransom money na ginamit sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte nila Marcos at Romualdez para ipatapon si Pangulong Duterte sa Netherlands at ipakulong ng iligal sa ICC. Marami na pong isiniwalat si Saldico. Isa na dito ang pag-pinpoint niya directly by his direct testimony na si Marcos Jr. at si Martin Romualdez ang mga mastermind, ang pinakapunong sentrong salarin na nag-utos kung paano gumawa ng mga insertions at dambungin at durubuhin at kurakutin
ang bilyon-bilyon hanggang trilyon pesos na pundo ng mamamayan at ng ating pamahalaan ay walang iba kundi si Marcos Jr. Isipin ho ninyo yan mga kabit. Ginamit pa si Pangulong Duterte para magnakaw sila. Para nga naman hindi natin maisip na may ginagawa pala sila sa likod nito. Sinabay ho talaga nila para yung kasing tao nun mga kabit, focus ho sa isang bagay. Saan ho ba tayo nakapokus? Kasi bakit dadalhin ng biglaan si Pangulong Duterte sa dahig? Bigla ho nilipad, doon ho tayo nakatutok. Hindi ho natin alam na itong si Marcos Jr. at si Martin Luther King may ginagawa na ho palang kababalaghan. Yan ho yung hindi natin alam noon. Kaya ngayon mga kabit, nilalantad na lumalabas na lahat ng katotohanan na ito mga kabit mag-resign na si Marcos Jr. bago pa siya ipatapon sa Hawaii. Ipakulong niya yung sarili niya. Total, magaling ho siyang magsalita. Ayaw niyang ibintang sa sarili niya yung nangyayari sa kanyang gobyerno. Binabanatan ho nila yung past administration. Di ba? It is Saldico ngayon ang nakakapagturo direkta sapagkat mayroon siyang direct participation and direct knowledge. At yan po ay mahirap baliin at mahirap diskartihan ni Ping Lacson, ni Aling Claire Marites Castro na tagapagtahol ni Marcos at mga tagapagtabon-tabon ni Marcos Jr. Saldico is not only a participant, he is among the main executioners sa pagpapatupad ng mga sindikato sa pangungulimbat at pangungurakot nila Marcos at Romualdez at kabahagi si Saldico sa top level na sindikato. Kaya ang direct knowledge, personal experience at ang aktual na paglalahad ni Saldico ng krimen, the criminal trails in the system of crime operations, of plunder and massive corruption ay credible. At hindi po ito nangangailangan pa kaagad ng sinumpaang salaysay because of his circumstances na nasa abroad siya. Pero baka mayroon ng ginawa niyan si Saldico na hindi pa niya sinasabi na nag-avail na siya ng legal services sa abroad kung saan man siya ngayon naroroon. So therefore, ano man po ang mga palusot ni Ping Lacson, ni Tota Soto, ng mga senador na kaalyado nila, ang pagtatabon-tabon nitong mga tagapagtahol at mga cover-up agents ng Malacanang and even ang ilan pang mga dilawan, pinklawan, zumbis kagaya ni Dilima, itong ni Ronald Panot Llamas, Panot din si Kay Eric, ano? Pero hindi pa ko balasubas kagaya ni Ronald Llamas na BFF na Risa Hontiveros. Ano pa man pong gagawin nilang pagtatabon-tabon, paglilihis, they cannot collapse or they cannot attack with solid credibility ang direct personal knowledge at direct participation ni Saldico sa sindikato nila Marcos at Romualdez. Makakatayo po ang testimonya ni Saldico. Kaya, itong mga ini-expect na mga series of video revelations equivalent to direct testimony ni Ginoong Saldico ay kaabang-abang naman talaga. At kung maalala ninyo, noong October 2024 hanggang mga unang bahagi ng Nobyembre 2024 last year, doon po tumira at doon pinastay ni Marcos at Romualdez kay Saldico sa Midas Hotel ang mga so-called investigators from the ICC sa panel of prosecutor ng mga investigators. Illegal po yon, bogus po ang pagpasok nila sa Pilipinas, yon ay direktang pangingialam. Pero sa utos ni Marcos at Romualdez, ipinatupad ni Saldico. At dahil dyan, mataas po ang possibility na lubusan ng isisiwalat ni Saldico na ang nagpundo, saan nanggaling ang pundo, equivalent to ransom doon sa pagpapadukot or cross-border kidnapping, tantamount to extraordinary rendition, which is illegal and an act of criminal activity provided with support by the Philippine National Police. Ito mga kabit, naniniwala nga ako na mismong si Saldico, isisiwala din niya huyan na alam nyo na huyan na binayaran itong ICC para ipalipad o itapon sa dahig si Pangulong Duterte. Panigurado at panigurado mga kabit, ilalahad ni Saldico yan dahil alam niya ho sa kanyang sarili na mali ho yung ginawa ni Marcos Jr. at ni Martin Luther King. Di ba hindi ho tama yun na
gagawa kayo ng kaanimalan tapos ngayon lalantad lahat yan. Di ba? Alam ho nila kasing si Saldico mismo, mga kabdit, oras na hindi siya magsalita, itutumba siya. Kahit na magsalita ho siya, itutumba pa rin ho siya. Kaya okay na ho yung ginawa niya ngayon. Lahat ho ng sekreto, isisiwalat niya ho. Yan lang ho yung inaabangan ho natin sa kanya, mga kabdit. Di ba? Para ho managot yung mga totoong may kasalanan. Hindi yung bintang lang ho sila ng bintang. Turo ho ng turo kahit kanino. Na ipinatupad nila Marcos at Romualdez, ang pera o ang pondo na ginamit ay malamang nanggaling dito sa mga kinulimbat at dinurubo mula sa flood control projects na pinagnanakaw nila Marcos at Romualdez kasama si Saldico. And kapag yan na ang magiging salaysay ni Saldico, malaki po ang epekto niyan doon sa ICC na kaso ni Pangulong Duterte sapagkat it will now establish the premeditated attempt or the plan of organizing an extraordinary method na illegal, unconstitutional, and criminal in effect ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte noong March 11, 2025. So it can now be argued before the international community and mismo sa ICC Tribunal na mayroon pong ginawang illegal at kriminal na akto ang Estado ng Pilipinas. Bagamat ang ICC wala ng direktang treaty authority sa Philippine jurisdiction nila, subalit in the process of arguments, pwede pong gamitin na ibinulgar ni Ginoong Saldico ang criminal premeditated operations na pinaghandaan talaga ang pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Kaya, hindi malayo po sa possibility na among the series of video releases na ilalabas ni Ginoong Saldico, isa po dito ang pagbubulgar niya kung sino at saan ang paggamit ng ransom. And most likely, wala nang iba pang tutumbukin yan. Order ni Marcos. At kung magkano ang ginamit nila ni Romualdez at saan kinuha ni Saldico, yan ang kaabang-abang. Kasi nga, di ba, bodeguero nila si Saldico, bankero. Doon sa Valle Verde po, nakaimbak ang bilyon-bilyon na mga pera na pinagdi-deliver kinakamada ni Saldico sa kanilang lahat. At ito po ay established na ng corroborating and supporting testimonies to the point na nagbigay pa si Saldico ng affirmative credibility doon sa pagdi-deliver ng sabi niya tao kung si Orly Gutesa among his security team. At marami pa most likely ang lalantad sa mga security team ni Saldico para magpapatotoo ng pagdi-deliver ng aktwal na mali-maletang limpak-limpak na pera, cash, kay Marcos mismo sa bahay nila sa Forbes Park, kay Martin Romualdez at mismo sa gilid ng Malacanang doon sa tinatawag na Aguado Street. Maganda po ang pagkakataong ito upang mamulat ang buong mamamayan that from the very start, the intention of Marcos is criminal. Hindi po niya interes na maglingkod para sa kabutihan ng mamamayan at ikabubuti ng buong bansa, kundi ang pagpapayaman, pagnanakaw, pangungurakot at pangungulimbat at pag-abuso sa poder at kapangyarihan. Sobra pa po sa ginawa ng kanyang ama. Wala siyang pakinabang o wala siyang pakialam sa kung ano man ang mangyayari sa taong bayan basta makakulimbat sila. Mantakin mo mag-uutos ka, reserba nyo ako dyan ng 100 billion pesos as if ang tarantadong presidenteng ito, pera niya ang kanyang kukulimbatin at dudukutin. So, hindi po malayo, ulitin ni Ka Eric, sa possibility that among the revelations of Saldico will be to establish yung paggamit ng ala ransom money nila Marcos at Romualdez upang pagalawin ang PNP, punduhan ang mga ginamit na mga resources, mobilization, at pati na po posibilidad na nagbayad sila sa ilang linya nila sa ICC. Sapagkat may layason dyan eh. Ang isang nagpapakilala na layason, ang sarili niya to the ICC, parang informal ambassador to the ICC, itong si Sunny Boy, the joke man Trillanes. Ngayon,
kung ibubulgar ito ni Saldico, pati ang ICC ay mailalantad na nagpapabayad pala ito. Kung magkano, si Saldico ang makakaalam niyan. Pero napakalaki po ng possibility na ang mga kinulimbat at dinurobo at kinurakot na pondo mula sa flood control projects na ang nagbubudega at nagbabangkero ay si Saldico, yun po ang ginamit para bayaran most likely ang mga operatiba mula sa ICC. At pati na po ang lahat ng logistical and mobilization expenses, including sa mga pulis na idineploy noon sa pangunguna ni General Diwata Torre. Aba, magandang kwento ito, ano? Nakaka-interest ng taong bayan ang mga inilalabas ni Saldico sapagkat galing sa kanyang buong karanasan. Hindi pa buo ang paglalahad, pero from the entirety of his experience as a criminal operator within the circle of the criminal syndicate of Marcos and Romualdez, it makes interesting to listen on the part of the people sa mga revelations ni Saldico. Kaya naman, ako ay may teorya na pinangahawakan na binayaran nga nila Marcos at Romualdez ang ICC upang gumalaw ito, magpalabas ng kunwari arrest order at mabilisan na isagawa ang tinatawag na pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Cross-border kidnapping, tantamount to extraordinary rendition, which is illegal and an act of crime against the basic rights and basic protection of the civil political rights ng isang tao, kagaya ni Pangulong Duterte, at ito ay isang napakalubang pagtataksil laban sa mamamayang Pilipino. So, Saldico, kung naririnig mo man po o makakaabot sa iyong panawagang ito, nananawagan po sa inyo ang sambayan ng Pilipino, itodo na po ninyo. At tama po kayo, right now, you are marked for death. Kayo po ay tinatarget na papatayin sa kapasidad at motibo at history nitong gobyerno ni Marcos at Romualdez. Hindi malayo po na mangyari sa inyo ang inyong nauna nang nakukuhang impormasyon kung hindi ka mag-iingat. Kaya po mag-execute na po kayo dyan ng affidavit ng sinumpaang salaysay, kasama po magsisilbi na yan na anti-mortem statement sakali mang ang kademonyuhan nila Marcos at Romualdez ay umabot sa iyo, na wag naman po sana, no? Wag sanang ipagkakataon na yon ay mga ganap sa iyo, sapagkat you are doing now the redemptive action, yung pagbawi at pagbangon ng iyong pagkatao at ng iyong value as a human being sa mga nagawa mong kasalanan sa taong bayan. Ito ngayon ay tinatanggap nila ang iyong pagbubunyag. Do it right, do it more, and do it all. Yun po ang panawagan ng taong bayan. Sa mga kababayan natin po, abangan natin, kasi may part 3 pa, may part 4 pa daw, itong video testimony and revelations na inilalabas ni Ginoong Saldico. And on my part, si Ka Eric po, naghahanda na ngayon ang mga mamamayan para dumagsa sa mapayapang pagtitipon at mga pagkilos. 2 o 3 venues po, pero ito lahat ay magkakadugtong. Ang pinakamalaking pagtitipon dyan sa pangunguna ng kapatirang Iglesia ni Cristo ay buong Pilipinas. Magtitipon-tipon sila, lalo na sa Luzon area. Mahigit 1 milyon ang tinatarget dyan na makakapag-abot ng pagtitipon-tipon sa may Luneta, Quirino Grandstand area. Yan, magkatabi lang po yan dyan sa lungsod ng Maynila, near Luneta, itong Quirino Grandstand. Ayun nga mga ka-update, abangan din ho natin itong susunod na part 4 ni Saldico. Naniniwala ho ba kayo na itong ang, alam niyo na yung issue kay Pangulong Duterte, konektado kung kailan ho sila nag-cash out. Kaya mga ka-update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Kung may reaction, komento, opinion ho kayo, pag-usapan ho natin sa comment section.